May mali ba kung idamay ang mga anak ng tiwaling opisyal at ganid na kontratista? Yan ang tanong na ibinato ni educator at commentator na si Carl Balita. At ngayon, mainit ang usapin ng mga tinatawag na Nepo babies, mga anak at kamag-anak na biglang lumulutang sa karangyaan, habang ang bayan naman ay lumulubog sa baha at utang. Isa sa mga pangalan, Claudine Co., anak ng negosyanteng si Christopher Co. at pamangkin ni Zaldi Co. ng Sunwest Group, isang kumpanyang kumita ng malalaking kontrata mula sa gobyerno. Viral ang kanyang social media posts, private jet, luxury bags, European trips. Sabi nga ng mga netizens, tayo nagtatrabaho, siya nag-Euro trip gamit ang ating buwis. Sunod na lumutang, Jella Alonte, anak ng Binan Vice Mayor. Muling kumalat ang kanyang lumang TikTok kung saan umamin siyang kabilang sa isang political dynasty. Mabilis siyang naglinis ng pangalan, pero sapat na ang ilang segundo para ikabit siya sa nepotismo at kapangyarihan. Pero tanong, tama bang singilin ang mga anak sa kasalanan ng magulang? O dapat ba tayong tumingin sa mas malawak na larawan, ang sistemang pinagmumulan ng kanilang luho? Kaya't inutos ni Pangulong Bongbong Marcos ang lifestyle checks para sa lahat ng opisyal. Sinang-ayunan ito ni Vice President Sara Duterte na nagsabi, hindi lang elected officials ang dapat silipin, kundi pati appointed. At hindi lang SALN, kundi pati mga dumi accounts at tagong negosyo. Dapat lang. At hindi lang yung elected public officials, pati yung mga appointed. Ayon kay Pasig Mayor Vico Soto, mali ang kultura ng paghanga sa pagyayabang ng mga opisyal at mga kaanak nila. Kailangan hindi ito maging normal. Kailangan nakakadiri ang korupsyon, sabi niya. Habang busy ang publiko sa mga viral post ng Nepo babies, lumalabas naman ang mas mabigat na issue, ang anomalya sa flood control projects. Sa Bulacan, may mga proyektong nakalista bilang kumpleto, pero sa aktwal halos hindi pa nasisimulan. May iniulat na ghost projects, at mismong Pangulo ang nag-freeze ng halos 80 bilyong pondo. Kaya't nag-utos ang Commission on Audit ng agarang inspeksyon sa lahat ng flood control projects. Ang tanong, saan napunta ang pondo? Sino ang kumita? At bakit nananatiling lubog sa baha ang maraming Pilipino, habang ang ilan ay nakasakay sa private jet? Ang kwento ng Nepo babies ay hindi simpleng tsismis ng social media. Isa itong malinaw na refleksyon ng kulturang matagal nang nagpapayaman sa ilan, habang binabaon sa hirap ang nakararami. At hanggang walang malinaw na pananagutan, mula opisyal hanggang kontratista, ang ghost projects at lavish lifestyle ay mananatiling mukha ng katiwalian. Kaya sa tanong ni Carl Balita, dapat bang idamay ang mga anak? Siguro mas tama ang sagot, dapat singilin ang sistemang nagbubunga ng pribilehiyo at korupsyon.